Kumusta diyan at maligayang pagbabalik sa The Marcus Aurelius Tagalog. Alam mo ba kung ano ang pinakamadalas bumabagabag sa isang tao? Hindi ito ang mga salitang hindi nila narinig. Ito ay ang katahimikang hindi nila inasahan. Akala nila ay palagi kang nandoon. Naniniwala sila na gaano man karaming beses kanilang itinulak palayo, mas paglalabanan mo pa para patunayan ang iyong halaga. Nakita nila ang pagmamahal mo bilang garantiya, isang bagay na maaari nilang iwan at matagpuan pa ring naghihintay sa tuwing magpasya silang bumalik. Umalis sila na iniisip na hahabulin mo sila. Akala nila ay magmamakaawa ka. Inakala nila na ikaw ang unang susuko. Ngunit ang hindi nila pinaghandaan ay ang iyong katahimikan, dahil ang katahimikan ang tanging bagay na hindi nila makontrol. Kapag huminto ka sa pagpapaliwanag, paglaban at pagpapatunay sa iyong sarili, inaalisan mo sila ng kapangyarihan nang hindi mo man lang iniaangat ang isang daliri. Inasahan nila ang galit, inasahan nila ang sakit, inasahan nila ang mahahabang mensahe na puno ng paliwanag tungkol sa kung gaano kanila sinaktan. Pero katahimikan, iniwan sila ng katahimikan na mag-isa sa bagay na pinakakinatatakutan nila, ang sarili nilang refleksyon. Sa simula nakakaramdam sila ng ginhawa. Kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na binibigyan mo lang sila ng espasyo, na anumang oras, gagapang ka pabalik na may isa pang paghingi ng tawad o isa pang pagkakataon. Ang hindi nila napagtanto ay ang iyong katahimikan ay hindi isang laro, ito ay isang desisyon. Ang sandali na pinili mo ang katahimikan kaysa paliwanag ay ang sandali na nagsimulang gumuho ang kanilang ego. Ang katahimikan ay hindi nagpapakain sa kanilang ego, ginugutom nito. Pinipilit nitong harapin nila ang katotohanan na matagal na nilang tinatakbuhan. Ang katotohanan na marahil hindi ikaw ang mahina. Marahil sila ang mga pinapayagan lang. Marahil sila ang nawalan ng isang taong magmahal sa kanila magpakailanman. Akala nila ay sinira kanila sa pag-alis, ngunit ang iyong katahimikan ay sumisira sa kanila sa mga paraan na hindi nila kailanman aaminin ng malakas. Ang katahimikan ay lumilikha ng pagdududa, at ang pagdududa ang pinakamabagal, pinakamasakit na lason sa isip ng tao. Nagsisimula silang suriin ang iyong social media. Binabasa nilang muli ang mga lumang mensahe. Inuulit nila ang bawat alaala, sinusubukang alamin kung kilala ka ba talaga nila. Gusto kanilang habulin dahil hanggat hinahabol mo sila, hindi nila kailangang maramdaman ang bigat ng nawala sa kanila. Ngunit sa sandaling manahimik ka, sa sandaling iyon nila napagtanto ang isang bagay na hindi nila inaasahan, hindi mo sila hinahabol. Pinapalitan mo sila. Hindi ito tungkol sa paglalaro ng mind games. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa wakas ay pagbibigay sa kanila ng ibinigay nila sa iyo. Wala. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang bagay na masasabi mo ay talagang wala. Sa video na ito ipapaliwanag ko ng eksakto kung bakit mas sinasaktan sila ng iyong katahimikan kaysa sa inaakala mo. Aalamin natin ang mga nakatagong yugto na pinagdadaanan nila sa likod ng saradong pinto at ipapakita sa iyo kung paano panatilihin ang iyong katahimikan sa paraang hindi lang muling nagpoprograma ng kanilang isip, kundi muling nagtatayo rin ng iyong sariling halaga sa proseso. Kung kailanman ay kinuwestiyon mo kung may nagagawa ba ang iyong katahimikan, sa pagtatapos ng video na ito, mauunawaan mo kung bakit ito ang pinakamakapangyarihang tugon na maibibigay mo. Simulan na natin. Numero 1. Bakit mas masakit ang katahimikan? Kaysa salita, ang katahimikan ay ang tanging wika na hindi kayang balewalain ng isip ng tao. Ang mga salita ay maaring pagtalunan,
baluktutin o harangan, ngunit ang katahimikan. Pinipilit ng katahimikan ang isang tao na umupo at harapin ang kanilang sarili. At doon nagsisimula ang tunay na labanan. Kapag may umaasa na hahabulin mo sila, ang iyong katahimikan ay hindi lamang nakakalito, ito ay masakit. Dahil ang tunay nilang gusto ay maramdaman na sapat ang kanilang kahalagahan para makakuha ng reaksyon mula sa iyo. Inasahan nila ang galit, inasahan nila ang mahahabang paliwanag. Inasahan kanilang lumaban para patunayan ang iyong halaga sa huling pagkakataon. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay wala kang gagawin. Ang kapangyarihan ng katahimikan ay nakasalalay sa kung ano ang hindi nito ibinibigay sa kanila. Walang closure, walang kaginhawaan, walang katiyakan na nasa kontrol pa rin sila. Lumilikha ito ng isang walang laman na espasyo sa kanilang isip na sila lamang ang makakapuno. At ang isip ng tao ay malupit kapag pinabayaang mag-isa. Sa unang ilang araw, kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na nagpapaka-hard to get ka lang. Sinasabi nila sa kanilang sarili na naghihintay ka sa iyong telepono, nag-aasam na kontakin ka nila. Ngunit habang ang mga araw ay nagiging linggo, ang katahimikan na iyon ay nagsisimulang magbulong ng mas madilim na kaisipan. Paano kung hindi ka naglalaro? Paano kung tapos ka na talaga? Paano kung nagpapatuloy ka na nang wala sila? Ang pagdududa na iyon ang nagiging mabagal na lason na hindi nila nakita na paparating. At ang pinakamasama, ginagawa nila ito sa kanilang sarili. Naniniwala ang mga sinaunang Stoic na ang kapangyarihan ay wala sa iyong sinasabi. Ito ay nasa kung ano ang pipiliin mong huwag sabihin. Minsan sumulat ang pilosopong si Marcus Aurelius, ang katahimikan ay isang aral na natutunan sa maraming paghihirap ng buhay. Ang iyong katahimikan ay nagtuturo sa kanila ng isang aral na hindi kailanman inihanda ang kanilang ego, na hindi ka na naghihirap para sa isang taong hindi kailanman handang maghirap para sa iyo. Bawat oras na tinitingnan nila ang kanilang telepono at walang nakita, masakit. Bawat oras na nirefresh nila ang iyong social media at walang nakitang malungkot na post, masakit. Bawat oras na sinusubukan kanilang galitin sa pamamagitan ng indirect posts at wala kang tugon, mas lalo silang nababasag. Dahil ngayon ang tanong na nagliliyab sa kanilang isip ay hindi kung nasasaktan ka ba. Ito ay kung kailangan ka ba talaga nila. Ang nagpapalakas sa katahimikan kaysa sa mga salita ay pinipilit nito silang lumikha ng sarili nilang bersyon ng kwento. At ang isip ay laging nag-i-imagine ng pinakamasama. Siguro nagpapagaling ka. Siguro masaya ka. Siguro nakahanap ka ng mas mahusay. Hindi mahalaga ang katotohanan. Ang mahalaga ay napagtanto nila na ang taong inakala nilang laging nandoon ay hindi na naghihintay. Akala nila sinira ka nila. Ngunit pinapatunayan ng iyong katahimikan na sinira lang nila ang bersyon mo na nagtiis sa kawalang respeto. Ang pinakamalaking kapangyarihan sa katahimikan ay inililipat nito ang buong dinamika nang walang kahit isang salita. Hindi ikaw ang humahabol, ikaw ang hinahabol. Nang hindi man lang kumikilos, i-drop ang affirmation na ito sa comments ngayon. Ang aking katahimikan ay ang aking kapangyarihan. Dahil kapag natuto kang lumayo ng walang laban, iyon ang araw na napagtanto nila. Nawalan sila ng isang taong hindi nila kailanman tunay na karapat-dapat. Numero 2, ang lihim na yugto na kanilang pinagdadaanan. Ang katahimikan mo ay hindi lang isang bagay na kanilang napapansin. Ito ay isang bagay na kanilang nararamdaman. Ang hindi na pagtatanto ng karamihan ay ang katahimikan ay hindi agad-agad tumatama. Unti-unti nitong sinisira ang isang tao, payugto-yugto.
sa mga paraang hindi nila kailanman aaminin ng malakas. Ang unang yugto ay ginhawa. Sa simula, kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na binibigyan mo lang sila ng espasyo. Naniniwala sila na naglalaro ka lang ng pansamantalang laro sa isip para makuha ang kanilang atensyon. Bumubulong ang kanilang ego, babalik sila. Laging silang bumabalik. Sa simula nakakaramdam pa sila ng kontrol sa iyong katahimikan, iniisip na oras na lang bago ka kumontak na may isa pang paghingi ng tawad, isa pang pagkakataon. Ngunit ang hindi nila napagtanto ay ang iyong katahimikan ay hindi isang paghinto. Ito ang huling sagot sa isang tanong na matagal na nilang sinusubukan. Pagkatapos ay dumating ang ikalawang yugto, pagkaosyoso. Lumipas ang mga araw, pagkatapos ay mga linggo, at ang mensahe na sigurado silang darating ay hindi kailanman dumating. Doon nagsisimula ang pag-check. Nagsisimula silang mag-scroll sa iyong social media, lihim na nanonood ng iyong mga story, naghahanap ng anumang senyales na nasasaktan ka pa. Isang malungkot na quote, isang breakup song, isang indirect message para ipakita na naghihintay ka pa rin sa mga anino. Ngunit ang pinakamasakit na bagay na makikita nila ay wala. Walang malungkot na post, walang mensahe, walang patunay na naghihirap ka pa rin. Tanging katahimikan. At ang katahimikan na iyon ay nagsisimulang kumain sa kanila sa mga paraang hindi nila maipaliwanag. Kinaiinisan ng isip ng tao ang hindi nalalaman. At kapag hindi malaman ng isang tao kung ano ang iniisip mo, ang kanilang imahinasyon ay nagsisimulang punan ang mga blangko ng pinakamasamang posibilidad. Doon nagsisimula ang pagkadismaya. Maaring magsimula silang subukan ka, nililike ang mga lumang larawan, nagpo-post ng mga bagay na idinisenyo para galitin ka, o ipinapakita ang kanilang buhay para iparamdam sa iyo na mas mahusay sila nang wala ka. Ngunit kapag nanatili kang tahimik at hindi nahulog sa pain, nababaliw sila. Sa unang pagkakataon, sila ang nakakaramdam ng kawalang lakas. Sumunod ay ang takot. Takot na hindi ka naglalaro. Takot na talagang nagpapatuloy ka na. Takot na may iba nang pumapalit sa lahat ng pinabayaan nila. At habang mas matagal ang lumilipas na walang tugon, mas nagsisimulang lumikha ang kanilang isip ng mga kwento na mas masakit kaysa sa anumang katotohanan. Minsan silang naniwala na ang iyong katahimikan ay nangangahulugang kahinaan. Ngunit ngayon, ang parehong katahimikan na iyon ang nagpapatanong sa kanila kung sila ba ang mahina sa simula pa lang. Pagkatapos ng lahat, bakit hahayaan ka agad ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanila? At sa wakas ay dumating ang pinakamasakit na yugto sa lahat, pagsisisi. Bawat alaala na kanilang binaliwala ay nagsisimulang umulit na parang isang pelikula na hindi nila mapatid. Bawat oras na pinatawad mo sila. Bawat oras na ipinaglaban mo sila. Bawat oras na umiyak ka sa likod ng saradong pinto, sinusubukang ayusin ang kanilang sinira. Mas matindi ang dating ng mga sandaling iyon kapag wala ka na para paalalahanan sila ng pagmamahal na nawala sa kanila. Hindi nila kailanman sasabihin sa sinuman kung gaano sila sinisira ng iyong katahimikan. Hindi ito papayagan ng kanilang pagmamalaki. Magpapanggap silang walang pakialam sa labas habang nagkakawatak-watak sa loob. Ngunit habang tumatagal ang iyong katahimikan, mas nagiging mabigat ang pagsisising iyon hanggang sa huli sila ang mabibiyak. Ang stoic na pilosopo na si Epictetus ay minsang nagsabi, kung nais mong maging malakas, matutong magsaya sa pagiging hindi naiintindihan. Iyan mismo ang ginagawa ng iyong katahimikan. Hinahayaan silang hindi maintindihan ang iyong lakas habang tahimik mong binubuo ang iyong sarili sa likod ng saradong pinto.
I-drop ang affirmation na ito sa comments ngayon. Pinipili ko ang katahimikan dahil pinipili ko ang aking sarili. Tandaan, ang taong nananatiling tahimik ang nagtataglay ng lahat ng kapangyarihan. Numero 3, kung paano binabago ng iyong katahimikan ang kanilang pag-iisip. Ang katahimikan mo ay hindi lang nagdudulot ng sakit sa kanila. Binabago nito ang kanilang buong pagtingin sa iyo. Kapag may umalis, inaasahan nilang iikot sa kanila ang iyong sakit. Inaasahan nila ang patunay na mahalaga sila. Ang hindi nila inaasahan ay ang paglaho mo ng walang laban. Sa sandaling manahimik ka, ang kwentong sinasabi nila sa kanilang sarili tungkol sa kung sino ka ay nagsisimulang gumuho. Bawat segundong lumilipas ng walang mensahe ay pinipilit ang kanilang isip na muling isulat ang bersyon mo na akala nila ay kilala nila. Sa simula nakita ka nila bilang isang taong laging maghihintay, isang taong maaari nilang mawala nang hindi talaga nawawala. Ngunit inaalisan ng katahimikan ang pekeng kapangyarihang iyon. Bawat oras na tinitingnan nila ang kanilang telepono at walang nakita, nagsisimulang punan ng kanilang isip ang mga blangko. Marahil hindi ka kasing hina tulad ng ipinaramdam nila sa iyo. Marahil hindi mo sila kailanman hinabol, pinipili mo lang sila. At ngayong wala ka na, nagsisimula silang magtanong kung naging kanila ka ba talaga. Hindi kayang tiisin ng isip ng tao ang mga tanong na walang sagot. Kailangan mo ba talaga sila? Espesyal ba sila? O isa lang silang kabanata sa iyong buhay? Habang mas matagal ang iyong katahimikan, mas lumalakas ang mga tanong na iyon. At ang pinakamasakit sa kanila ay hindi ang katahimikan mismo. Ito ay ang katotohanang hindi nila kailanman malalaman ang sagot. Ang pagdududa na iyon ay nagsisimulang muling buuin ang kanilang buong pagtingin sa kung sino sila sa iyo. Dati, naniniwala sila na sila ang premyo. Ngayon, pinag-iisip sila ng iyong katahimikan kung sila ba ay pinapayagan lang. Ang hindi nila napagtanto ay ang iyong katahimikan ay hindi isang parusa. Ito ay isang refleksyon. Hindi mo sila sinusubukang saktan. Ipinapakita mo lang sa kanila kung paano ang pakiramdam ng buhay nang walang iyong enerhiya na nagpapakain sa kanilang ego. At habang tumatagal ang iyong katahimikan, mas nagiging mahalaga ang iyong pagkawala. Bawat oras na inuulit nila ang mga lumang pag-uusap o nag-i-scroll sa iyong mga larawan, unti-unti nilang kinukumbinsi ang kanilang sarili na nawalan sila ng isang bagay na hindi na nila kailanman mahahanap muli. Minsan sinabi ng pilosopong si Seneca, ang pinakadakilang paghihiganti ay ang maging iba sa taong nagdulot ng pinsala. Pinapatunayan ng iyong katahimikan na hindi ka na ang taong maaari nilang manipulahin. Hindi ka na ang taong nangangailangan ng closure, paliwanag o validation. Nagiging ikaw ang taong kinatatakutan nilang maging, isang taong kayang umalis nang hindi lumilingon. Ang nagpapalakas sa katahimikan ay iniiwan ka nitong nakakulong sa kanilang sariling isip. Hindi sila makikipagtalo sa katahimikan. Hindi nila ito kayang harangan. Hindi nila ito kayang manipulahin. Bawat segundo na tahimik ka ay unti-unting binabago ang kanilang isip upang makita ka bilang ang taong laging may kapangyarihan. Sila lang ang masyadong nabulag ng sarili nilang ego para mapagtanto ito. Pagdating ng oras na tuluyan silang bumigay at kumontak, isa ka ng bersyon ng iyong sarili na hindi na nila kailanman maa-access muli. Gusto kong i-drop mo ang affirmation na ito sa comments ngayon. Ang aking katahimikan ay nagtuturo sa kanila ng hindi kayang ituro ng aking presensya. 4. Paano panatilihing makapangyarihan ang iyong katahimikan? Ang pinakamahirap na bahagi ng katahimikan ay hindi ang pagsisimula. Ito ay ang pananatiling tahimik
kapag ang iyong puso ay sumisigaw upang magpaliwanag. Ang isip ay naghahangad ng closure at ang ego ay naghahangad ng validation. Ngunit sa sandaling sirain mo ang iyong katahimikan para lang magpatunay, ibabalik mo ang iyong kapangyarihan sa taong nagparamdam sa iyo ng kawalang lakas sa simula pa lang. Ang sikreto sa pananatiling makapangyarihan ng iyong katahimikan ay ang pag-unawa na ang katahimikan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang hindi mo sinasabi. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong nagiging habang wala kang sinasabi. Ang katahimikan ay nagtataglay lamang ng kapangyarihan kung ikaw ay lumalago sa loob nito. Ito ang iyong panahon upang muling itayo ang lahat ng sinubukan nilang sirain. Magsimulang mag-ehersisyo, magsimulang mag-journal, at muling tuklasin ang bersyon ng iyong sarili na umiral bago kanila kinumbinsi na hindi ka sapat. Bawat umaga na pinipili mo ang pagdidisiplina sa sarili kaysa sa pagkaawa sa sarili, tahimik mong sinasabi sa kanila, "Hindi ako babalik." Bawat oras na pinapagaling mo ang bahagi ng iyong sarili na kanilang binaliwala, pinapatunayan mo na ang kanilang pagkawala ay hindi na ang iyong kahinaan. Ito ang iyong pinakadakilang oportunidad. Huwag ka lang basta mawala, magbago. Ang pinakamakapangyarihang katahimikan ay ang nagpipilit sa kanila na magtanong kung kilala ka ba talaga nila. Hayaan silang makita ang iyong ningning nang hindi ka man lang naririnig. Huwag mo silang i-block, huwag mo silang i-unfollow. Hayaan silang manood mula sa malayo habang tahimik kang nagiging bersyon ng iyong sarili na hindi nila inakala na kaya mong maging wala sila. Ang pinakamasakit sa kanila ay hindi ang iyong katahimikan. Ito ay ang panonood sa buhay na iyong itinatayo sa katahimikan na iyon. Minsan sinabi ng Stoic na pilosopo na si Zeno ng Citium, mayroon tayong 2 tainga at 1 bibig. Kaya dapat mas makinig tayo kaysa magsalita. Ang iyong katahimikan ay nagtuturo sa kanila ng isang aral na mas malakas kaysa sa anumang paliwanag. Na hindi ka na naghahanap ng pagpapatunay mula sa isang taong hindi nakita ang iyong halaga noong nasa kanila ka pa. Bawat segundong nananatili kang tahimik ay muling bumubuo sa kanilang isip upang matanto na ikaw ang premyo sa simula pa lang. Ang susi ay manatiling nakatuon sa iyong sariling paglago. Ang katahimikan ay nagiging mahina kapag ginagamit mo lang ito para parusahan sila. Ngunit kapag ginagamit mo ito upang sa wakas ay ibuhos ang lahat ng enerhiyang iyon pabalik sa iyong sarili, ito ay nagiging hindi mapagkakaila na kapangyarihan. Hindi sila magsisisi na nawala ka dahil tahimik ka. Magsisisi sila na nawala ka dahil ang taong magiging ikaw ay hindi na kailanman muling titingin sa kanilang direksyon. Hindi ito tungkol sa pagpaparamdam sa kanila na namimiss ka nila. Ito ay tungkol sa pagpapabuo sa iyong sarili ng lubusan upang ang kanilang pagsisisi ay maging ganap na walang saysay. Iyan ang bersyon mo na hindi nila kailanman gustong makilala at ang bersyon na hindi na nila kailanman maa-access muli. 5 kailan sila masisira. Masisira sila sa sandaling mapagtanto nilang hindi mo na sila hinihintay. Hindi ito mangyayari kapag nakita nilang tahimik ka, kundi kapag naintindihan nilang ang iyong katahimikan ay hindi isang reaksyon. Ito ay isang desisyon. Hindi ito mangyayari sa unang linggo at hindi rin sa unang buwan. Mangyayari ito kapag ang bersyon mo na dating nagmamakaawa, umiiyak at lumalaban para sa kanila ay naging alaala na lang na hindi na nila kayang hawakan. Sa simula kukumbinsihin nila ang kanilang sarili na naglalaro ka lang, na sinusubukan mo silang parusahan sa pamamagitan ng pananahimik. Ngunit ang katahimikan ay hindi agad-agad nakakasira ng tao. Unti-unti itong nakakasira kapag nagsimulang palitan ang realidad
ang kanilang mga pagpapalagay na pinaiiral ng ego. Mag-i-scroll sila sa iyong mga lumang mensahe ng 2:00 ng umaga, naghahanap ng bersyon mo na dating lumalaban upang pakinggan. Uulitin nila ang mga pag-uusap kung saan ka nagmakaawa na manatili sila. At magtataka sila kung paano ang taong minsan ay nagbigay sa kanila ng walang katapusang pagkakataon ay biglang hindi na nagbigay ng anuman. Masisira sila kapag napagtanto nilang hindi ka galit, hindi ka mapait, hindi mo sila iniblock para lang magpatunay, hindi ka nagpo-post ng mga malungkot na quote para makuha ang kanilang atensyon, at hindi mo sinusubukang selosin sila o habulin sila pabalik sa iyong buhay. Ikaw ay wala na. Wala nang mas bumabagabag sa isip ng tao kaysa sa isang taong maaring nagkaroon ng lahat, ngunit piniling walang ibigay sa kanila. Ang ilan ay masisira sa loob ng linggo, ang iba naman sa buwan. Hindi mahalaga ang oras dahil habang tumatagal, mas matindi ang dating ng pagsisisi. Habang mas matagal nilang ipinagpapaliban ang pag-contact, mas kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na nagpapatuloy ka na. At kapag tuluyan na silang nasira, kapag sa wakas ay kumontak sila, ang sisira sa kanila ng husto ay hindi ang iyong katahimikan mismo. Ito ay ang bersyon mo na kanilang kokontakin